tayo, no, kanina. Yan, medyo nagmerienda tayo or maya-maya naman makakain din tayo. So first, papakainin muna natin ulit yung ating spiritual, no? So before we go on, may I call LTBC for the opening prayer. I think si Kuya Patrick ang maglilid sa atin in prayer. Hello po. Parinig po ba? Yes. Okay. Sige po, tayo pa yung magdasal o manalangin. Aba, Father, we thank you for today, for this opportunity to be together once again, even as through this online meeting. Maraming salamat po na binigyan nyo kami ng lakas, ng strength, and na mag-join sa meeting na ito. Lord, we do entrust this Zoom meeting unto you. May you be the one to help us, to give us a proper wisdom and guidance as we go through this session with Tito Topher. We also thank you for giving us Tito Topher and our other speakers as well na magtuturo po sa amin sa session na ito and sa mga susunod pa po na session, Lord. We do entrust everything to you, and we pray for all the people pa po na magjo-join sa meeting na ito. All this we ask in Yeshua's name we pray. Amen. Amen. So thank you, Patrick. So for the next part, I think before tayo mag-move pa, no, we will start with also songs of praise and worship na pinrepare din syempre ng LTBC. So let us know kung may mag-share screen kayo. Hello po. Okay mag-share screen? Kita po ba? Yes, ang pupogi nung nakikita ko. Okay po. So earlier today, nag-decide ang LTBC to just say, why not use yung opportunity to lead music as fellowship? So we gathered to record katatapos ng actually namin kanina. Ito kakauwi ko lang kanina. Suot ko pa yung nasa video. So I hope you enjoy what we prepared. 1, 2, 3, 4. Oh,
one day in your house, better is one day in your courts, thousands elsewhere. Better is one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in your courts, thousands elsewhere. My heart and flesh cry out to you, the living God. Your spirit's water to my soul. I've tasted and I've seen. Come once again to me. I will draw near to you. I will draw near to you. Better is one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in your courts, thousands elsewhere. Better is one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in your courts, the thousands elsewhere. Better is one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in your courts, thousands elsewhere. There is one day in your courts, there is one day in your house, there is one day in your courts, thousands elsewhere. Ayan po. So we draw inspiration from the Psalms where better is one day in the courts of the Lord than 1,000 elsewhere. Not just because kasama natin si Lord, but of course when that day comes, magkakasama rin tayo lahat doon. And as we have our Zoom meeting, we look forward to yung panahon na lahat tayo na naniniwala kay Yeshua Messiah ay magkakasama-sama, and hopefully we could, not hopefully, it will happen na all of us will be able to sing like this, na magkakasama, na hindi kailangan na magkakalayo, magkakasama tayo praising the Lord. Amen. So, thank you, Daryl. No? Totoo yung sinabi ni Daryl, no? Kahit saan tayo magpunta, nothing can satisfy us except the presence of the Lord. Lahat pwede nating puntahan yan. Maubos yung oras mo dyan, mapapagod ka lang. At the end of the day, ang hahanapin natin, sino talaga yung magsasatisfy sa lahat ng pangangailangan natin, ng longings natin, kundi sa presence lang ni Adonai. And to give more para mas malalo pa tayong mas magkakilanlan. Kasi last time nagkakahiyaan kayo, no? Huwag kayong mahiya, tayo-tayo lang to. At saka, by Abba's grace, no? Tayo-tayo din magkikita sa finals pagdating ni Yeshua. Kaya, kailangan yung mga mukha na nandito. So, by the way pa, pwede po bang mag-request to open the camera? Kasi for our next activity ay may inihandang icebreaker din ang LTBC. Yan, sino bang maglilid nito, Kuya Darren? Um, Honestly, nakalimutan namin na we were in charge ng icebreaker din. Pero may na prepare na on the fly something that we could do. Um, ang gagawin natin is, do we have enough representatives from lahat ng tribes natin here? Mukhang per community. Mukhang per community. Oo. Okay, okay. So sige, pwede na rin. Um, how many communities do we have here? Pwede patay pa ako sa chat para lang pwedeng kasi I was hoping na we could have just two groups.
Actually, sige, ganito na lang ang gagawin natin para madire-diretso na natin. I will score this individually sa lahat ng campers natin na present. At ang pinakamaraming premyo ay magkakautang ako sa inyo ng ng premyo. Ganun na lang gawin natin. Initially, ano lang to, per tribe sana. Kaso nga lang, I think we have fewer than we were hoping for. Siguro yung iba parating pa lang. Ang gagawin natin is called Word Connect. So we will have 3 rounds. 3 rounds corresponding respectively to yung 3 Ps ni Tito Toffer. So, ano yung mga 3 Ps? Naalala pa ba natin lahat? Naalala pa ba natin lahat? I'm sure. I'm confident na naalala natin lahat. So, ang gagawin natin is, ganito. We will start with, iba tatlo to. We have partition, patience, tsaka prayer. Ang gagawin natin is, by the way, Tito Toffer, kakailanganin ko yung help mo dito. As judge lang, as judge. So, we will start with one word. And ang gagawin natin is, mag-word connect tayo. So, we start with the patience. Or actually, with yung start ni Tito Toffer, which is partition. So, ano yung starting letter niya is P. It ends with the letter N. Now, free for all, I want anyone to just speak up and sabihin, give one word na related sa partition which starts with the letter N. So, pag may nakasagot nun, you get 1 point. Ngayon, say may nagtuloy with a word that starts with N, yung ending letter naman ng susunod na word, free for anyone to connect another word relating again to yung topic. So si Tito Toff, sasabihin niya if pasok or hindi. So, assume na lang natin na pasok. If hindi, tsaka ka na lang siguro mag-unmute Tito Toff. So, we'll start with a quick example. Sabihin natin, we'll start with the word shalom. So, say, ang ending letter niya is M. Think of one word. Starts with the letter M. Anyone want to try? Ayun, may sumagot agad. The word, 1 point, Messiah. Ayun, di ba? Related siya. Ngayon, ang ending letter nito is letter H. Ngayon, free for all, anyone wants to answer anything related, start with the letter H. Ayan, so I think okay to para hindi tayo masyado magkakaagawan. I-type na lang natin. Ayan, I see it rolling, so that's how we will do. That's how we will do it. Ayan, okay. Gets natin yung game. Or ganito na lang, sige, para I want to hear who is answering. Para makita ko rin. Wait lang, let me pull up a pen. May ballpen ba dito? Ano lang sa phone ko. So, ganun ang gagawin natin. So, we will start with the word, bahin natin kasi naisip natin ganun. We'll start with the word patience. Ends with letter E. Who wants to start? Eternity. Eternity. Pasok dito, Toff. Yes. Okay, I'll give Keziah 1 point. Eternity ends with letter Y. Yeshua. Whose point is this? Pasok yan. Definitely pasok yan. Ocean po to. Ocean. Okay, Ocean with 1 point. So ends with letter H. Who wants to keep it going? Wala na. Yeah. Are those the only points we're getting for this round? Related kay... Harmonious po. Ano? Harmonious po, kuya. Harmonious. O, sige. Tanggapin natin. Patrick, 1 point. Harmonious ends with letter S.
Pwede kayong umulit. Sige lang. O, do word with salvation. 1 point. Salvation ends with letter N. Letter N. Wala na? Is that all we're getting? Yun na ba? Or yun na ba? Uriel, we end with letter N. So ang starting letter natin should start with N. Ano, sorry? Kuya, pwede yung Nazareth? Tito Tof, pasok ba? Nazareth? Sige, pwede na. O, sige, pwede. Kaninong point yon? Sorry? List ko yon. Okay, so we end with Nazareth. Ends with letter H ulit. Duward with yung kanina pa sinasabing holy. Okay, 1 more point for Duward. Ends with letter Y. Who wants to start? Now, tapos na si Yeshua. Umihirap na to. Letter Y. Yod-Heh-Vav-Heh. Sorry, sino yon? Keziah po. Si Keziah. 1 point for Keziah. Ano yan? So, are we starting with hey? Magiging Hebrew na ba? Yung dulo natin, yung starting natin? Pinahirapan nun tayo ni Keziah. Yerushalayim. Sige, tatanggapin ko yun. Also ends with M, Yerushalayim. Miracle. Miracle. Kanino yun? Keziah Kay po. Keziah. Okay, may lead na tayo. Oh. Miracle ends with letter E. May last minute na tayo for this before tayo Eternity. Eternity, Ano okay. na? Okay, kanino yung eternity, sorry? Habi. Was that Cubbies? Osman Yes. Habi. Okay, Cubby gets 1 point. Finally. Eternity. Ito na naman, letter Y. Ang hilig niyo sa Y, ah. Y. Going once. Going twice. Yearning. Pasok ba to, Tito Tof? Or medyo malayo na? Malayo na. Malayo na. Sorry, Patrick. Yisrael. Israel. Ipapasok ba natin to, Tito Tof? Sige, love natin Israel eh. Sorry, kaninong point yon? Hindi ko nakita yung screen Ocean ko. po ulit. Kay Ocean ulit. Nice. Meron na tayong tayo for lead. Okay, going once. Ends with letter L. Going once. Lovely. Lovely. Kanino yon? There are 3 of you there. I'm giving it to Cubby if no one gets that. Balik na naman tayo sa letter Y. Duward says Yoel. Yosef. Papasok ba natin to, Tito Tof? Sige. Okay, sige. Faithful. Oh, Faith. Kanino yun? Sorry? Keziah po. Keziah. Meron na naman tayong lead. So, ends with letter L. Loyal. Ayun, sige. Dire-diretso nyo lang kung gusto nyo. Ends again with letter L. Life. Going life. Who was that?
Malvar po. Who from Malvar? Guys, come on, there are three of you Sabi there. po. Okay, another one for Cubby. And so the letter E going once. Going Emuna. I will give that. Sige, papasok na natin. Pasok na natin, Tito, no? So that ends with an H. Hope po. Keziah gets another point. We have a clear lead here. And so the letter E going once. Encouragement. Okay, take it all away. And so the letter T going once. Going twice. Trust, I'm giving that to Ocean. Pasok yan. Definitely pasok yan. So ends again with letter T. Tara. Okay, Patrick. Ayan, we're getting finally, we're getting warmed up. Okay, guys. So letter H. Going once. Sorry, what was the word? Healer. Healer. Papasok ba natin yung Tito Toff? Okay, we're giving that. Yes. And so Yes. letter R. Going once. Sorry? Righteous. Righteous. Pasok yan. Okay. And so letter S. Sorry, what was that? What was the word? Salvation. Casey. Salvation. Tapos na ba natin yon? I think hindi, nung trial, tapos na ba yun? I think nung trial natin yun ginamit. Significance. Casey. Sige, we'll take the significance para alam na natin tapos na si salvation. Significance ends with letter E. Sino Essence. magtutuloy? Essence? Pasok pa ba yan, Tito Toff? Yes. Okay. And so letter E ulit, going once. Going Elohim. twice. Elohim? Good. And so letter M. Marvelous. Who Rain. was that? Rain. Rain. Marvelous. Okay, we got one there. And so letter S, going once. Going twice. I'm ending the round. Wala na. 5, 4. Savior. Savior? Yes. Hindi pa natin yung nagamit. And so letter R, going once. Redeemer. Redeemer. Okay, that's 1 point. Ends again with letter R, going once. Going Righteous. twice. Righteous, tapos na yun? So, Rock. rock. Pasok pa ba to, Tito Toff? No. I'm sorry, Keziah. Denied ang rock. So, it starts again with letter R. Going once. Going twice. Si Yuri po, meron sa chat po. Oops, sorry. Hindi ko nakita yung ano. Okay, I will accept that. Respect. That's good. Ends with letter T. Going once. Going twice. Tanak. Tanak. Ipapasok pa ba natin to, Tito Toff? Okay, we good with that. Tanak so ends with letter H. Hineni. Sige. Ayan. Ends with letter E. Going once. Going twice. And that's it for our round 1. So lahat yon, marami na tayong nasabi. It's just a good time to reflect and also remember yung napag-usapan natin and napag-usapan natin with Tito Toff yung kanyang lesson. So it's a good brain twister para ma-refresh natin yung minds natin. We get ourselves into the essence of ano yung pinag-uusapan talaga natin. So that's just all of those words stemmed from our first word, which is... Sorry, nakalimutan ko na yung first word natin. Patience, yes. All of that comes from patience. Ang dami natin nasabi dun. We went as far as geography. Nasasabi natin si Israel, si Jerusalem. We go into salvation, holiness, righteousness. Si Yeshua. All of this stemming from just that one word na patience. So I hope
we are in the proper mindset to listen to Tito Toff. This is just round one, guys. If kakailanganin pa natin later, we will keep on going. Pero for now, yun muna ang ating starting na icebreaker. So as of now, magtatali muna ako and I will hand the mic kay Tito Toff. Sige, Tito Toff. Thank you so much, Darrell. No? Pati ako nag-enjoy sa icebreaker natin. Alright, so thank you so much din sa inyo campers sa mga contribution nyo sa pagsagot dun sa tanong natin para sa icebreaker. Alright, so now our topic. So hintayin lang natin yung sa screen para Yeah, so hindi ko ma-present. na ipapakilala si Tito Topper kasi kilalang kilala niyo naman siya. Okay, so ayan, nakalagay dyan sa screen ninyo, no? Camp Leviticus ulit, set apart for holiness, in-depth topic, boundaries and connections, holiness and purity in relationships, no? So, simulan natin ito sa prayer. So, let us pray. God of Abraham, Isaac, and Jacob, God of Israel, salamat po sa opportunity na ito na muli kami ay tinipon mo to study your words. And this is a follow-up for the campers. And salamat dahil kahit natapos yung camp, doon lang sa Antipolo, pero dito po ay nagtutuloy dahil po ito sa biyaya mo. Kaya we would like to entrust to you our session and we pray for the guidance and wisdom from the Ruach HaKodesh so that maintindihan po namin at maipamuhay po namin, lalong-lalo ang mga campers ko, ano po yung ituturo mo sa kanila na ipadadaan mo lang po sa akin. Salamat po at samahan nyo kami. In Yeshua's name we pray. Amen. Okay, so ito yung ating pinaka-follow-up. At kung iisipin natin, no, so from December 27 to 30 or 28 to 30, so almost 2 months na, no, yung nakakalipas mula nung tayo ay nag-camp. Okay, so kaya ngayon nakakatuwa dahil hindi na puputol, no. Ang ganda nga nung sinabi ni Darrell kanina na sa ngayon, ito tayo, pero eventually by the grace of Adonai, magkikita-kita tayo ulit para magkasama-sama. And I'm sure marami sa inyo or halos lahat sa inyo ay looking forward talaga for our next youth camp. Okay, so hindi ko na ito patatagalin. Puntahan na natin yung ating topic. Ayan, so body check, no? Check natin yung mga bodies natin kung nandito ba sila kasi pasok yan mamaya, katulad ng sinabi ni Darren kanina, pasok ba Tito Topper? So ngayon, pasok din itong word na body sa ating pag-aaralan mamaya. So paki-check niyo yung mga body niyo dito kung nandito ba or kung nagkulang ba kayo sa pag-follow up sa kanya. So kailangan accountable tayo sa isa't isa. Okay? Share na namin yung screen mo, Daddy. Yes, please. Sisimulan na natin kasi I know excited na ang lahat. Ayan. Okay, so umiikot lang. Ayan, so boundaries and connection as Messianic. Establishing healthy boundaries and connections as Messianic youth. So, ang ganda, no? So, yung nakaraan, di ba, kung natatandaan niyo yung tatlong letter P ni Tito Topper, no? Yung prayer, patience, and partition. So, ito naman, karugtong ito at maganda din itong ating mga matututunan. Next slide. Ayan. So, what are boundaries and why do they matter? So, the world's view versus God's perspective on relationships. So, yan yung mga matututunan natin dito. And syempre, yung key verse natin galing sa Proverbs chapter 4 verse 23. Napakaganda na sinabi dyan ni King Solomon, no? Guard your heart above all else. Hindi niya sinabing bantayan yung paa nyo, bantayan yung kamay nyo, bantayan yung ilong nyo, bantayan yung tenga nyo. Sabi niya, guard your heart
above all else, for it determines the course of your life. So napakaganda. Dito pa lang sa Proverbs 4:23 sa keywords pa lang, marami na tayo kaagad matututunan. Okay, next slide. Yan, sa friendship. Pag-usapan muna natin yung friendship kasi napaka-importante rin na meron tayong mga kaibigan. At sino ba yung mga dapat nating kaibiganin? So part 1, friendships, the foundation of holiness. So maganda na sa friendship pa lang nagsisimula na yung pagiging banal. Kaya ito, pwede nyo itong screenshot or pwede nyo itong isulat kasi maganda talaga ito. Okay, so next slide. Ayan, so i-compare natin yung dalawang view, yung view ng mundo tsaka yung view ng Panginoon, or masasabi natin nasa scripture, no? Sa worldview, friendships based on popularity, status, or personal gain, di ba? Kailangan, kaibigan ka namin pag sikat ka, kasi pag sikat ka, sisikat din kami. Kaibigan ka namin, depende sa status ng buhay mo. 1,000 pesos ba ang baon mo? Kung katulad namin, o 250 lang, di ba? Tapos yung personal gain, meron ba kami magigain sa'yo pag kaibigan ka namin? Kung wala, hindi ka pwede dito. So, ganun ang karamihan ngayon na hinahanap, no? Masyadong, tawag dito, finifit ikaw sa kanila para maging kaibigan kanila. But pagdating sa scripture, according sa 1 John chapter 1 verse 7, friendships that reflect Yeshua's love and truth. Diba ang ganda? So yung pagiging kaibigan dapat unang-una, nagre-reflect ba itong tao na ito kay Yeshua? Pag naging kaibigan ko ba ito, ano ang mangyayari sa akin? So dito pa lang sa friendship, dapat yung pagiging holy ay pwede na kaagad makita. And then pangalawa naman, sa view ng mundo, peer pressure leads to compromise and sin. Ganyan ang nangyayari ngayon, di ba? Na talagang nililid sa, tawag dito, nililid ng world o yung mga friendship pagdating sa mundo, mako-compromise ka doon sa sin. So, ang sabi sa 1 John 1:7, babasahin natin yung kanina, no, sa friendships that reflect Yeshua's love and truth, ito yung sinasabi. Alright? So, 1 John 1:7, ang sabi ay, ayun, nakita ko na. But if we are walking in the light as He is in the light, then we have fellowship with each other, and the blood of His Son Yeshua purifies us from all sin. So, ibig sabihin, sa perspective or sa view ng scripture, kailangan yung friendship ay parehas kayong lumalakad sa liwanag. Hindi po pwedeng yung isa nasa dilim, yung isa nasa liwanag. So, dapat parehas kayo naghahatakan sa liwanag. Diba? Ang ganda, no? So, itong pangalawang worldview naman, sabi, peer pressure leads to compromise and sin. Pero pagdating naman sa biblical view, encouraging each other to stay holy and set apart. Anong sabi ng Romans 12:2? At sinong sumulat ng Romans? Walang iba kundi si Apostle Paul. Ang sabi niya sa verse 2, sabi niya sa verse 2, in other words, do not let yourselves be conformed to the standards of the Olam Hazeh or the world. Instead, keep letting yourselves be transformed by the renewing of your mind so that you will know what God wants and will agree that He wants is good, satisfying, and able to succeed. So, kailangan po, o kailangan youth, na yung pili-pili ninyong magiging kaibigan ay dinadala kayo sa kabanalan at hinihiwalay kayo sa pattern ng mundong ito. Siya o sila yung nag-i-encourage sa'yo na palagi ikaw ay mapalayo sa masama at mapalapit sa kabutihan, lalong-lalo na sa Panginoon. And pagdating naman dito sa worldview ulit, yung pangatlo, close friendships with those who pull us into sin. Di ba? Hindi kita bate. Pag hindi mo tinikman ng sigarilyo na to, pag hindi mo tinikman ng drugs na to, hindi ka na pwede dito sa amin. Okay? Galit na tayo. Pumili ka na ng iba mong kaibigan kasi kailangan dito marunong kang makisama.
Ops, yung salitang makisama, instead na makisama, instead na huwag makisama, di ba? Makisama, makisama. Paano natin ano yun, di ba? Nakikisama ka pero huwag kang makisama. Pag alam mong mali, pag alam mong hindi tama, pag alam mong hindi mag-glorify ang Panginoon, at pag alam mong masisira ang boundary mo, ay yung connection mo, aalis ka na. Okay? Ikaw na mismo yung hihiwalay. Kaya kanina, nung narinig ko dun sa tanong ni Darrell, no, sa kanyang icebreaker, merong nag-Yosef. Bakit natin tinanggap si Joseph? Kasi si Joseph, isa siya sa classic example na siya yung lumalayo pagdating sa kasamaan. Di ba, alam natin yung nangyari sa kanya. Ilang beses siyang tinukso ng asawa ni Potiphar, pero siya mismo yung lumalayo. So dapat ganyan din tayo. Alam natin yung boundary natin, no? Sa friendship pa lang, dapat nag-start na yung holiness. And ano ang katumbas nito sa biblical view, yung number 3 sa world view, no? Surrounding ourselves with people who help us grow in purity. Napakaganda. Surrounding ourselves with people who help us grow in purity. Anong sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 12? Babasahin ko 1 Corinthians 6:12. Ito ang sinasabi. You say, for me everything is permitted. Maybe, but not everything is helpful. For me, everything is permitted, maybe, but as far as I am concerned, I am not going to let anything gain control over me. Napakaganda ng sinabi na ito ni Apostle Paul. Yes, lahat permitted sa akin, pero ops, kailangan salain ko muna yan, kailangan i-research ko muna yan, kailangan saliksikin ko muna yan kung yan ba ay makabubuti sa akin. So, dito sa number 3, sa biblical view, napakaganda ng sinabi na yan, no? Kailangan ang pumapalibot sa ating tao, yung connected tayo sa mga taong alam natin na tutulong sa ating tayo ay lumago. Mag-mature lang, hindi lang mag-mature sa edad, sa sarili, kundi mag-mature sa salita ng Panginoon. Kaya napaka-crucial, mga kabataan or mga youth, kung sino yung kakaibiganin natin. Nabalitaan nyo ba yung nangyaring rumble sa Pasig? Di ba? Trending to ngayon, no? Yung mga students, no, nagrambulan sila, tapos yung isa meron siyang knife. At kitang-kita sa picture, anong ginawa niya? Inistab niya ngayon yung kaaway niya. Buti na lang itong bata na ito nabuhay yata. So, imagine, ito yata ay minor age, no? Yung tinatawag na minor de edad. So, marami ngayong netizen ang hindi natuwa. Kasi sa kanilang edad na ganon, bakit may kutsilyo? Bakit alam nang gawin yun, di ba? Kasi, sino yung nakasurround dun sa bata? Yung gang. Di ba? Mga estudyante nga, pero ang nakapaloob sa kanya, nakapalibot sa kanya, nagsusurround sa kanya, yung people na hindi siya tuturuan ng tama. Kundi ang itinuro sa kanya is manakit, di ba? Kaya napaka-importante na ang tao sa paligid mo or yung mga kaibigan sa paligid mo ay yung tutulong sa'yo para mag-grow ka, and especially, lalo sa mga babae, ito yung word na purity. Diba? Yung tutulong sa inyo na patuloy na maging pure. Alright? So, punta tayo sa next slide. Ayan. So, friendships based on popularity, ayan na rin yung kanina. Okay, so letter B, puntahan natin. Why holiness and purity starts with friendship? Bakit nga ba? Number 1, friendships shape your heart and choices. Totoo yan, no? May kaibigan na ibinibigay ang Panginoon. May kaibigan na dumarating sa ating buhay. Ang kaibigan ay hindi lang yan basta kaibigan. Pwede yang gamitin ng Diyos at pwede rin yang gamitin ng kaaway, di ba? So make sure na yung kakaibiganin natin, di ba? Sila yung gagamitin ng Panginoon na instrumento para yung ating puso ay maging maayos at matuto, lalo na especially pagdating sa mga choices natin. Kaya napaka-importante, mga youth, itong friendship natin,
kailangan sa ating pakikipagkaibigan, nakikita na kaagad yung holiness tsaka yung purity. And pangalawa naman, yung true example. So, papaano ba? Ayan, so friendships shapes your hearts and choices. If we surround ourselves with people who don't honor God, it becomes easier to fall into sin. Katulad din yan nung sinabi natin kanina, di ba? Kung ang papalibot o papaligid sa sarili mo ay yung mga tao, yung mga kaibigan na hindi ino-honor ang Panginoon Diyos, ikaw ay madaling mahuhulog sa kasalanan. Alam nyo, kahit ganitong edad ng Tito Topper, di ba, ako'y basketball coach, hindi naman lahat ng kasama ko messianic eh. Di ba, meron doon mga nagmumura. Pero alam nyo, ang ikinatutuwa ng mga parents sa Southville kay Tito Topper is never nila akong narinig na magmura. Di ba? Kasi bakit? Mas lamang nakasama ko kasi yung family ko na mga messianic, yung mga kasamahan sa imo na Tora community, di ba? Kasi ang pumapaligid din sa akin ay talagang mga messianic or mga grafted in believers. Kaya napakahalaga niyan, di ba? And then, pagdating naman sa true example, kailangan, kaninong example? Walang iba kundi yung example ni Yeshua, di ba? Si Yeshua, he was kind to sinners but chose deep friendships with those who sought righteousness. Yung pagpili ni Yeshua ng Talmidim niya, alam niyo yung Talmidim, disciples, di ba? Hindi lang naman niya basta pinili yun, kundi pinagkatiwalaan niya yon. At aside sa naging Talmidim niya yon, nakapag-develop din ito ng friendship na magandang pagkakaibigan. At syempre, anong ginawa ni Yeshua sa mga yon? Siya mismo ang nagturo sa kanila. So dapat mga youth, kung kayo ay mayroong mga kaibigan, make sure kayo mismo yung nagtuturo ng salita ng Diyos sa kanila katulad ng ginawa ng ating Panginoong Yeshua. And pangatlo, guarding your purity starts with choosing the right friends. Okay? So, ano bang ibig sabihin yan? So, sila yung mag-i-encourage sa'yo ng kabanalan. Hindi ng kung ano-ano. So, kabanalan ang i-encourage nila sa iyo, hindi ang temptation. So, mag-reflect kaya tayo, no? So, reflection question, I think nasa next slide yata, kung di ako nagkakamali. Okay, so, reflection question natin, are my friendships strengthening my walk with Adonai or pulling me into compromise? Napakaganda, di ba? Youth, bigyan ko kayo ngayon ng 30 seconds, no? Mag-reflect nga kayo right now. Yung mga kaibigan ko ba, yung mga tao sa paligid ko right now, sa buhay ko, tinutulungan ba nila ako kay Adonai or nako-compromise ako sa pattern ng mundo ito? Sige, bibigyan ko kayo ng 30 seconds. Okay, so I hope nakapag-isip kayo kasi maganda na nagre-reflect kayo kung sino ba talaga yung mga tao dapat na ititira nyo sa buhay nyo. And syempre, sila yung mga alam yung may strengthen yung paglakad nyo, yung pamumuhay nyo kasama ang Panginoon natin. Okay? So, let's proceed to the part 2. Ayan, okay. Partners, ayan, kanina friendships. Ngayon, partners, syempre papunta tayo dyan o papunta kayo dyan and napakaganda rin na kayo ay magabayan dyan. So, yung part 2 natin, romantic relationships, a covenant of purity. Alam niyo ba na ang Panginoon, si Adonai, ay mahilig siyang makipag-covenant, di ba? Nakipag-covenant siya kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Moshe, di ba? Kaya, dapat alam natin itong covenant of purity. So, ipakita natin. So, ayan. So, kanina, meron tayong worldview sa friendship, tapos meron din tayong biblical view. So, ganito rin sa partner. So, ang worldview sa partners, dating for fun.
self-gratification and emotional attachment. Pero ano ba ang biblical view? Okay, relationships with purpose leading to covenant marriage. Ang ganda, no? Relationships with purpose leading to covenant marriage. So, ano yung sinasabi dyan ng Ecclesiastes? Okay, so ang sabi ng Ecclesiastes ay, wait lang ha. Alright. Sa Hebrew Bible ay Kohelet. Okay. Wait lang. Bigyan niyo ako siguro ng mga 1 week. Okay, so hinahanap ko lang kasi ang gamit ko ay Complete Jewish Bible. Iba kasi ang arrangement nito. Okay, so ang sabi sa Ecclesiastes 12:1 or sa Kohelet, remember God in the days of your youth. Diba? So, pakaganda. Diba? So, sabi ni Haring Solomon, pinakamatalinong tao na nabuhay sa balat ng lupa. Sa edad mo yan, o sa murang edad mo, dapat alalahanin mo ang Panginoon. So, ang ganda nitong biblical view, alam nyo kapag makikipagrelasyon na kayo, dapat may purpose yan. Ang purpose niyan, hindi yung pagka nagkasawaan na, tapos na, diba? Or cool off, etc. Hindi. Make sure dapat, pag ikaw ay nakipagrelasyon na, hindi yung mag-e-end lang ng 4 or 7 taon tapos that's it. Hindi ganon. Hindi ka kukuha ng experience lang. Diba? Dapat sa relationship or sa partner, leading to covenant marriage. Alam mo dapat na doon papunta. So, campers, youth, listen to Tito Topper carefully ha. Kung sa palagay ninyo na hindi pa kayo handa sa ganyan, di ba? Na hindi pa papunta pala sa marriage, yung sa tingin nyo gusto nyong pasukin na relationship, wag na. Kasi bakit? Alam niyo yan, di ba? Sa dami ng na-experience ko, kaya ako nakakapag-advise sa inyo ngayon, di ba? Ang dami ko na-experience dyan, pero lahat nag-lead sa wala. Pero nung ako na yung humingi sa Panginoon, kasi dati ako namimili eh, di ba? Pero nung binago ng Diyos ang buhay ko, di ba? From darkness to light, nung nasa Bible school na ako, ang sabi ko, Adonai, this time, ikaw na yung pumili para sa akin. At yung gusto ko, siya na yung makakasama ko habang buhay at siya yung makakatulong ko pagdating sa ministry. Ang halaga mahalaga sa akin din kasi yun, yung kung sino yung babaeng makakatulong ko sa ministry. And tingnan nyo naman ang Tita Jane ninyo, hindi lang maganda, kundi kapartner ko pa siya sa ministry. Tawag ko nga sa kanya minsan secretary, di ba? Kasi siya talaga ako yung magbibigay sa kanya ng mga bagay dito, tapos siya yung magta-type kasi siya yung techie kesa sa akin. So, tingnan nyo ha, nung namili na talaga ako, ang goal ko na noon is sa marriage na, yung magiging partner ko na, hindi lang yung for fun, etc., kundi gusto ko na kasama ko na habang buhay at makakasama ko na maglingkod sa ating Panginoon. So, tatawagin ko si Tita Jenny nyo para kung meron siyang gustong i-share dito na short insight about this ating pinag-aaralan ngayon. So, tawagin ko siyang Honey o Tita Jane. Okay, baka may kiligin pag Honey eh. Okay, meron ka ba gusto i-share dito na insight? Okay, Besh tala, Besh. Beshi. Ayan. Dito sa relationships with purpose leading to covenant marriage, di ba na share din sa inyo ni Tito Topher na siya kasi yung siguro dahil may importante especially sa girls, no, sa ladies, na may prinsipyo tayo. And our principles should align sa Bible, no? What the Bible says. Kasi ang prinsipyo ko talaga is, for me ayoko ng iba-iba. Ayoko ng iba-iba. So, hindi ako nagmadali. Nag-aral muna ako. Although doon sa college, doon ko nakilala si Tito Topher, no? May purpose naman no? And then, isang mindset or isang question na dapat tanungin ng both
babae at lalaki. Dun, if you are in a relationship right now, or if you're thinking to enter into a relationship, may na pinagpe-pray ka or may napupusuan ka, kailangan tanungin mo yung sarili mo, itong lalaking ito ba or babaeng ito, siya ba yung nakikita ko na nandun sa altar kasama ko? Kasi kung hindi pa, and also for the rest of my life, kung hindi pa, so definitely hindi pa rin tayo ready. Kasi dapat ang relationship, hindi ito naman kailangan na matagal mag-boyfriend-girlfriend na yung masyadong mahaba. Tapos, hindi naman pala siya nag-grow, no? Wala siyang growth, especially sa faith. Kung hindi siya maglilid sa covenant marriage, nagsasayang lang tayo ng panahon. And of course, ng pera. Pag nagde-date, syempre gagastos kayo, no? At yung magre-regaluhan kayo ng kung ano-ano. And then, ang daming example na nakikita natin sa social media na sobrang tagal, then in the end, wala ding nangyari. No, nagsulian sila. Although tayo, hindi tayo naniniwala sa ganong principle, no? Kaya, yun yung advice ko, if hindi pa talaga tayo ready, then mag-focus po muna tayo to loving ourselves. Kailangan ikaw mismo muna kilala mo yung sarili mo. And delikado rin no, sa iba kasi, kung nakikita nyo, pag kinasal sila, doon lang malalaman na may mentally hindi rin pala ready yung asawa. So nagkaroon ng maraming mga psychological problem. Tapos nag-lead to abuse. So hindi natin gustong mangyari yun sa bawat isa. And syempre, ang ipag-pray talaga natin yung mga kasama natin sa faith. Kasi according to survey noon, ang problem bakit nag-end ang mga marriage ay money, pera. Pero kung sa panahon ngayon, ang number one din is pag magkaiba ng belief. Pag magkaiba ng God na sineserve, definitely hindi talaga kayo magkakasundo. Okay, so ayan. So nakita nyo, no? Narinig nyo rin kung paano mag-explain ang Tita Jane at isa yan sa dahilan kung bakit ko siya pinakasalan. Okay, so malamang kinilig siya, no? Okay, so thank you so much, Tita Jane, sa iyong na-share sa ating youth. And pangalawa naman, no, physical intimacy before commitment. Ano ba ang biblical view pagdating dyan? Purity and self-control to honor God. Ang ganda, purity and self-control to honor God. So, sabi sa 1 Corinthians 6:12, uulitin ko ulit, binasa ko yan kanina, you say, for me, everything is permitted. Maybe, but not everything is helpful. For me, everything is permitted, maybe, but as far as I am concerned, I am not going to let anything gain control over me. So, napakaganda na kapag tayo ay humarap sa Panginoon soon, lalo pagdating sa marriage, tayo ay pure. Kasi ang matututunan dito, ang madidevelop dito habang naghihintay, yung self-control. Kasi ang pinaka-goal is to honor Adonai, na tayo ay maging malinis sa kanyang harapan pag tayo ay haharap na sa kanya. And pagdating sa worldview naman sa number 3, love based on emotions and personal desires. Ayan, no, yung personal desires, emotion, di ba? Sabi nga ng mga matatanda ngayon, ang henerasyon ngayon mapupusok. Totoo yan, mapupusok. Ibig sabihin, mas nangingibabo ang emosyon. Hindi ginagamit totally yung mind, no? Puro emotion, 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 tapos personal desires na. Itong gusto ko eh. Gusto ko matangos ilong, gusto ko makapal kilay, gusto ko maganda. Diba? Etc. etc. Pero pagdating sa biblical view, love rooted in faith, obedience, and holiness, no? Sa mga babae, pag sinabi sa inyo ng lalaki, mahal na mahal kita eh. Huwag kayo agad maniniwala. Malalaman nyo lang mahal na mahal kayo ng lalaki na yan kung willing siyang maghintay, willing siyang magbago, at syempre maganda katulad ng faith natin. Diba? Yan yung bilin namin kay Kisaya. Anak namin si Kisaya. Lagi namin sinasabi, ang first is kailangan ay ka-faith natin. Okay, so meron yatang mag-share. Sige, hayaan natin siya mag-share. I think.
Okay, so sige, sino yung... Daddy, ako yung daddy. Okay, sige. Yeah. Dito lang sa love based on emotions and personal desires. Lagi nating tandaan na in every relationship, the goal is not happiness. Kasi yun yung number one na nakikita natin reason. Kasi masaya ako sa kanya. Siya yung nagpapaligaya sa akin. Siya yung nagpapangiti sa akin. He makes my day or she makes my day. Pero lagi nating tandaan that any relationship, whether it's friendship or marriage, it's not, the goal is not happiness. It's always holiness. Kasi we're serving a holy God, no? Si Adonai is holy. Therefore, in every area of our life, yun yung gusto niyang makita sa atin. So, tandaan nyo hindi porket masaya tayo, ay napiplease na natin si Adonai with our relationships. No? Kailangan maintindihan po muna natin, ito bang relationship na to is masaya ba ako, pero nagiging holy ba ako? So our goal is holiness, not just happiness. Ayan, so tanongin natin si Tita Jane. Masaya ka ba sa akin? Alright, so biro lang. Okay, so basahin natin yung sabi dito sa First Yohanan, no? O First John chapter 2, 15 to 17. Ang sabi ni John, do not love the world or the things of the world. If someone loves the world, then love for the Father is not in him. Because all the things of the world, the desires of the old nature, the desires of the eyes, and the pretensions of life are not from the Father, but from the world. And the world is passing away along with its desires, but whoever does God's will remains forever. Ayan. So, ang ganda, no? Okay, next slide. Punta natin yung next slide. Ayan. So, sabi sa, in Jewish wedding, the first part is which is betrothal. Basahin natin yung sinabi dito. Ayan. In Jewish wedding, the first part which is betrothal is called kiddushin, sanctification, setting apart, and holiness. Yes, that's correct. Alam niyo ba sa Jewish wedding, bago ikasal yung dalawang mag-asawa o bago ikasal yung dalawa, ay meron silang part na sila ay maghihiwalay pansamantala para malaman kung sila ba ay faithful sa isa't isa. Same as si Yeshua, ba't kailangan niyang bumalik sa Father para malaman kung sino talaga yung magiging faithful sa Kanya. At para pagdating niya, pagbaba niya ulit dito sa lupa, sasabihin niya, well done, my good and faithful bride. Diba? Ang ganda, no? So, isa sa essence ng scripture is the wedding. Okay. So, anyway, so next, preparing for a godly relationship. So, malapit na tayong matapos. Alright? So, preparing for godly relationship, pakita na natin. Ayan, number 1, why holiness and purity starts with friendship. So, number 1, commit your heart to Adonai first. Ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, campers, a pure relationship. Saan ba nag-start yan? A pure relationship starts with a pure heart before Him. Kailangan yung puso natin pure. Walang ibang laman, walang ibang kung ano-ano, kundi talagang puro. Di ba kasi pag pure yung ating puso, ang uunahin talaga natin, walang iba, kundi ang Panginoon. So, paano yan? Pag nagkasabay yung gawain ng Panginoon, tas yung panonood ng yung date, di ba? Sino uunahin? Siyempre, Panginoon, di ba? Hindi na tayo magdadalawang isip nun. Palagi ang Panginoon kasi kailangan nakakommit. Di ba meron nga sabihan, dapat committed, hindi committed. Hindi committed ang mind, kundi committed ang puso ninyo sa paglilingkod sa Panginoon. Pangalawa, set physical and emotional boundaries. Napakahalaga niyan. Set physical and emotional boundaries. Ibig sabihin niyan, walking in holiness means avoiding temptation before it begins, no? So, alam niyo yung story ni Joseph, no? Ni Joseph, siya ulit yung gagamitin ko. Alam niya di ba? Na alam niya yung tukso, kung ano yung tukso, at siya mismo yung umaalis. Di ba? Siya mismo yung umiiwas, di ba? Kasi ang tukso,
ay nandyan yan palagi. Yan ang role ni Satan, di ba? So Satan is like a roaring lion seeking someone to devour. So talagang pipili siya, hahanap siya ng kanyang mabibiktima. So make sure na pag ang temptation ay alam natin, dapat tayo na mismo yung lalayo. Kaya youth, lagi tayo magpipray na bigyan tayo ng wisdom ni Adonai para ma-discern natin what is right and what is wrong. And syempre, yung scripture, yung Torah, kaya nga yung 3-year cycle na ating pinag-aaralan sa mga community natin, nalalaman natin yung Torah, yung mga do's and don'ts, di ba? At dahil dyan, nalalaman natin kung ito ba ay mali at kung ito ba ay tama. At syempre, kung ito ba ay temptation at ito ay hindi. So, set physical and emotional boundaries. Kasi sabi nga, di ba, madaya ang emosyon. Then number 3, seek godly wisdom. Surround yourself with mentors who will guide you in righteousness. Ayan. Surround yourself with mentors who will guide you in righteousness. Sino ba yung mga mentors nyo? Yung mga nakilala nyo, mga nakasama nyo, mga titos and titas, mga counselors nung camp. So kung kayo ay nahihiya sa inyong parents na magsabi ng something, nandito lang kami. We are one chat away para pakinggan kayo kung meron kayong mga gustong i-open sa amin. And syempre, magiging sikreto natin yan. So, hanap kayo ng mentors, no? Yung mga well-experienced na mentors, syempre, yung mga godly mentors na talagang tutulong sa inyong lalong makaunawa kayo sa salita ng Diyos at lalong lumalim ang inyong relasyon sa Panginoon. Okay, so mag-reflect tayo, no? Reflection questions. Ano ba ang reflection question natin dito? Am I preparing my heart for a covenant relationship? Or am I conforming to the world's ways? Alam nyo, di ba yung nababalita ngayon sa DepEd, no? Yung sex education, di ba? Na tuturuan yung mga estudyante about sa ganitong bagay. Pero alam nyo, sa aming GC sa APMF, hindi kami pabor dyan. Hindi dapat teacher ang magtuturo. E paano ko yung teacher mo pala na nagtuturo sa'yo, hindi mo alam, manyakis. Na habang tinuturo to sa'yo, ikaw na pala ang pinagnanasahan, di ba? Hindi mo pala alam na yung teacher mo na ito pala ay gay, di ba? So, mahirap magtiwala, Kaya, ang pinakamaganda dito na magtuturo ay walang iba kundi ang mga magulang. Kaya nga, nakakatuwa dahil ang mga magulang ninyo ay nasa community of believers at pinapadala nga kayo sa youth camp kasi alam nila na makakatulong din ito sa inyo. Kaya dito napaka-importante. Kaya nakapasok yan dyan, no? Am I conforming to the world's way? So, ang way ngayon kasi ng mundo, di ba? At early age, nakakaanak na, etc., etc., di ba? So, dapat matigil yan, no? So, sabi nga ni Jose Rizal, di ba, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero babaguhin ko yon, ang messianic na kabataan ang pwedeng maging pag-asa ng bayan, di ba? So bakit mga messianic? Kasi kayo yung nag-aaral ng katotohanan. Kayo yung tinuturuan ng truth. So ibig sabihin, kayo yung pag-asa na makapagturo ng tama sa mga susunod pang henerasyon. Okay? So, let's conclude, no? Next slide. Ayan, so holiness and purity. So, ang conclusion natin, tayo ay tinawag. We are called to holiness and purity. Hindi tayo tinawag ng Diyos para magkasala. Hindi tayo nilikha ng Diyos para magkasala. Tinawag talaga tayo ng Panginoon para maging banal. Hindi sasabihin ng Panginoon sa scripture, be holy for I am holy. Pero bakit niya sinabing, be holy for I am holy? Kasi banal siyang Diyos. At dahil banal siyang Diyos, ang madidevelop sa atin, pag tayo ay nagpakabanal, tayo ay haharap sa Kanyang pure, haharap sa Kanyang malinis. So, holiness and purity are not just about waiting until marriage. They start in your daily choices, including your friendships. Ulitin ko holiness and purity are not just about waiting until marriage. They start in your daily choices, including your friendships, no? Napakahalaga ng pagpili. Crucial na crucial yung
pagpili. Sa pagpili, gaganda ang buhay nyo. Sa pagpili, pwede kayo magkamali. Kaya napaka-crucial ng pagpili. Ang sabi sa Romans 12:1 and 2, offer your life as a living sacrifice set apart for Adonai. So, purity is not just about the absence of sin, but the presence of God. Ayan, purity is not just about the absence of sin, but the presence of God in every area of your life. Papasukin mo lagi ang Diyos sa buhay mo. Papasukin niyo lagi ang Diyos sa buhay niyo. Lord, ikaw ang navigator ko. Ikaw ang magdadrive ng buhay ko. Hindi ako. Napakagandang bagay na ang Diyos ang i-allow natin na laging masunod sa buhay natin. Kasi pag ang Diyos, ang presensya ng Diyos ay nasa every area ng buhay natin, hindi tayo magkakamali. So, ang final challenge, campers, will you choose to set apart your friendships and relationships for the glory of Adonai? So choose today to walk in His ways and reflect the love of our Master, Messiah, Yeshua. So magandang gabi, campers. Miss na miss ko na kayo. And I hope marami kayong natutunan ngayong gabi sa follow-up session natin. At Baruch Hashem Adonai. At maraming salamat sa inyong pakikinig. Yan. Thank you so much, Tito Topher. So, may mga questions ba tayo from the youth? Pwede kayong magtanong at huwag mahiyang magtanong. Yan. O, di ba? Napakasimple lang, no? Parang ang simple lang ng tinuro ni Tito Topher, pero pag sa totoong buhay, mahirap. No? Mahirap talaga siya. But then, si Adonai yung magbibigay. Alright, so naririnig niyo ba ako? Okay, so na-lobat lang yata yung aking ano. Alright, so nakalagay dito sa ating screen ay ang assignment. So back to the program, sorry. Ayan, so lesson application. Yes. Meron po from chat, may question lang. Okay, so tignan lang natin. Okay, so sa chat ay hindi pumapasok dito pa rin. So, ano ba yung nakalagay? Kasi hindi pa napasok dito. Humina yata yung data ko. Ayan na. Okay na? Kuya, ni-resend ko ulit sa comment. Ay, sa ano? Sa message. Wala pa, hindi pa napasok. Nakikita na yung program. Yes po, nakikita naman.
Ayan, so dito sa lesson application, kung mapapansin nyo, nung last time, meron tayong Google Form, di ba? But this time, madali lang kasi di ba most of us, lalo kayo mga youth, ay lagi niyong hawak yung cellphone nyo, tama? Yan. So, bihirang-bihira nating iwan yung cellphone. Maiwan ang lahat, wag lang ang cellphone. Tama ba yon? So, kaya naman, yung ating lesson application is may kinalaman dun sa phone since madalas tayong tumingin sa phone natin. So, you're going to create a cell phone wallpaper with a verse and a short phrase that will remind you of your boundaries and connections. So, maglalagay kami ng Google Drive link and it will be uploaded on these dates para pasok siya sa February month, no? Kasi sa March, ibang session na yon. So, ibang topic na siya. So, ihabol lang natin for this week, pwede nyo siyang isubmit. So, yun yung example sa screen. For example, dyan nakalagay na verse, ay medyo maliit ito. Ayan. So, kunyari napili yung verse ay, do not be misled, bad company corrupts good character. So, sa baba niyan, you're going to write a simple phrase or one-liner sentence na nakalagay dyan, I will be mindful of friendships that pull me away from Adonai's way. So, in this way, mariremind tayo with our boundaries and connections. So, nasa sa inyo if you can make it as screensaver or wallpaper mismo sa phone nyo. And kung gusto nyo naman, kung laptop yung madalas nyo gamit, then pwede naman sa laptop. And then, kung ito ay for friendship. Meron din tayong example for kung nasa relationship naman tayo. So, next slide po. Ayan. So, halimbawa naman, if you're into a relationship now, so, pwede naman about dito sa relationship, no? For example, yung verse na napili nyo, na align dun sa topic natin is, delight yourself in Adonai and He will give you the requests or desires of your heart. In Psalms 37:4 lang yan, no? And then your simple reminder sa sarili mo, I will ask Adonai for a partner who will strengthen me spiritually and walk beside me in faith. So, ganyan lang kasimple. Yan. And we hope na magawa natin siya kasi it's a good reminder. Parang ano yan yung mga sit-sit, yung mga nag-wear ng sit-sit, no? Di ba sila mismo? Ano bang purpose ng sit-sit sa mga Jewish people at dun sa mga naglalagay ng sit-sit, di ba? Every time na makikita nila yon, mahahawakan nila yon, it will remind them of the Torah. It will remind them of the instructions of Adonai. So same here, yung simple reminder na to whenever we are into situations na there are temptations, then pagtingin mo sa phone mo, and lagi kasi talaga tayong napapatingin sa phone natin, then pwedeng ma-remind tayo of our boundaries and connections and purity and holiness. So yun lang, Tito Topher. And then next po, yan. So announcement, for our session 3 sa March, so last Sunday of March ulit, sa March 30, 6 p.m., ang naka-assign naman na community, kagaya nung, kung nakita nyo kung paano nag-lead yung LTBC kanina, ganun lang din, no? Kayo na mag-a-assign sa opening prayer from Eagle's Wings. And then sa inyo na rin yung song. So pwede rin kagaya kanina nag-live sila tas nag-record. Kasi alam ko marami rin yung musicians and singer dito sa EWMC. And then kayo din sa Icebreaker na related dun sa session 3 natin, no? Para meron na agad na idea din dun sa magiging topic. And then for closing prayer dito si Kuya Reggie. And ang session 3 speaker natin si Kuya Darrell. So next po. Ayan. So ang topic ni Kuya Darrell, it's a follow-up then from his previous topic sa camp, stand out to fit in, holiness in school and beyond, or kung may other tweak pa siya dun sa magiging session number 3. So it will be on March 30. I-block na natin yung schedule natin and let us make ourselves available. Kasi ang daming matututunan and once a month lang naman itong ating gathering, no? Next po.
Almost done na tayo. Ha? Huwag ka naman masyado May next line pa ba tayo? Zoom naman yun eh. Kasi ako lang nag-aasikaso. Alright. So, I think wala na. Thank you so much, Tita James, na mga announcement. And I think we can end this session na in prayer, no? So, again, thank you, campers. So, let us pray. I-end na natin sa prayer. Let us pray. God of Abraham, Isaac, and Jacob, God of Israel, once again, we thank you so much for your words. Thank you so much for your guidance. Thank you so much for your encouragement. And thank you so much for what we have learned tonight. Ang prayer po namin para sa youth ay tulungan mo po sila na maging matalino, ma-discern po nila kung ano ang tama sa mali, mali sa tama, ma-discern nila ang mga temptations, tulungan niyo po sila na mag-commit sa'yo, tulungan niyo po sila na ikaw ang mag-glorify, at tulungan mo sila na sa bawat choice nila, sa kanilang mga decision making, ikaw ang laging mangunguna, Panginoon. At ang mga puso ng mga campers na ito ay bigyan niyo po ng malaking takot upang sila ay makaiwas sa paggawa ng bagay na hindi makakalugod sa iyong mga mata. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Tulungan niyo po ang aming campers na magkaroon ng boundaries and connections, at padala niyo po sila ng mga kaibigan na talagang maglalapit sa kanila sa kabutihan, higit sa lahat maglalapit sa kanila sa iyo at sa iyong salita. Purihin ka, Panginoon, and nagkakaisa kami sa prayer na ito. And we ask this only in the mighty and powerful name of your Son, Yeshua. Amen. Okay, so thank you so much again, campers, no? Miss na miss kayo ng Tito Topper. So buksan ninyo ang inyong mga camera kasi tayo ay magpipicture. Sino ang kukuha ng picture? Sila Rain? Ayan. Yun, no? Pogi ni Dino. Alright, so pakibuksan mga campers ulit ang inyong mga screen at tayo ay magpipicture. Ayan, okay. So, sige, hilingin natin si Ate Rain na mag-groupie. Ayan. Okay, so Rain, sabihin mo na lang kung kami ay mag-smile na o cheese. Okay. 1, 2, 3. Smile. Wait lang. Wait lang po. Saan na ba? Ano? Okay na? Another one. Okay, Waki. another one. Jump shot. Yan, Waki. 3, 2, 1. Smile. Yan. Thank you so much and see you Alright. guys next session. Thank you so much again, Nabigla ako campers. sa next session. Ibig sabihin, hindi ako pwede mamundok ng araw na yun. Cancel mo muna Mount Pulag. I-block na ngayon pa lang. Bye. Alright, bye. Kainan na. Thank you so much again and may Thank Adonai you, bless everyone. you. Bye-bye. Thank you, thank you. Maraming salamat po, Tito. Bye. Welcome. Salamat din. Bye-bye. Ingat kayong lahat.